Hello guys! Hello Scorpio! Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888, welcome. Pasensya na guys kung ngayon lang tayo nakapag-read. Okay, kasi masyado tayong sinipon. Okay, for the past few days. Okay. So this is for Scorpio. Okay, Scorpio. Ano ba ang possible na mangyayari sa'yo? Or pwedeng warning messages, intuitive messages. This is for the collective Scorpio. Okay. Okay. Alright, Scorpio. First card natin is Queen of Cups. I hope nakikita nyo guys. Pasensya na kung hindi nyo masyadong makita. Okay, Queen of Cups, sinasabi ng Barasio dito na wala kang masyadong problema in terms of relationship. Or kung may problema man, ay kaya mo siyang i-handle. Okay? And if you are having a problem emotionally, like sa relationship, sa family, or sa friends, kailangan mong hanapin yung katahimikan. Okay? You need to be at peace. Okay, Knight of Swords. Wag tayo masyadong magpadalos-dalos in terms of relationship, emotion. Sinasabi ng bara sa'yo. Same with the Pisces. Panoorin mo yung Pisces. Baka makaresonate ka. Kasi dito sinasabi na pwedeng magmadali kayo. So, in terms of emotion, wag tayo masyadong magmamadali, guys. Okay? Okay, so Wheel of Fortune, maraming magsisimula sa buhay mo. Magbubukas yung 2026 this January na punong-puno ka ng pag-asa. Marami. Parang papabor sa'yo yung Wheel of Fortune. Iikot siya, pabor sa'yo. Okay, and Ten of Wands. Ten of Wands, this is all about your parang habits, mga actions, mga ginagawa mo everyday. Yung iba sa inyo dyan, siguro for the 2025, parang medyo stagnant ka ba? Or yung trabaho mo is nasa bahay lang or nasa isang company, nakaupo ka lang. But this January, sobrang magiging workaholic ka. Okay? Yun yung magbabago. Kung naging chill ka lang ngayong 2025, pagpasok ng January, magiging sobrang abala ka. Ang dami-dami mong aayusin. It's either you're preparing for a marriage, for a wedding, or nakikita mo dito multitasker ka eh. Nag-aalaga ng anak or nag-aalaga ng pamilya, nagtatrabaho parang ganun. So, yun. Six of Pentacles, there's someone or marami na pwedeng hihingi ng tulong sa'yo financially or pwedeng ikaw to na humihingi ka ng tulong financially. Please comment down below if you resonated. Next card natin is Eight of Swords. Oh, diba? And, yun. This is a warning para sa mga Scorpio. This is a warning, guys. Na if ever lang, okay, na medyo nakakaramdam ka ng stagnation, ngayon mismo, habang nanonood ka, or parang feeling mo, confused ka. Confused, undecided na Scorpio. Please comment down below, okay? Kasi para sa'yo to. Ang sinasabi ng bara sa'yo dito na kalmahin mo ang sarili mo. You need to calm yourself, okay? Kalma, kasi yun yung pinaka-importante na kailangan mong gawin is kalmahin ang yung emotion. Kasi pwede kang matriggers eh. Pwede kang makagawa ng desisyon na hindi mo pinag-iisipan because of triggers na yan eh. Yun. And Knight of Swords yun. Dahan-dahan lang tayo guys ha. And Wheel of Fortune, kasabay ng pagbabago ng taon, maraming magbabago sa buhay mo. Kung dati ay hindi ka masyadong busy, wala kang masyadong duties and responsibilities, ngayon, expect na marami kang kailangan na ayusin.
Kung dati walang humihingi ng pera sa'yo, walang humihingi ng tulong, expect mo na this year, simula ngayong January, may hihingi ng tulong sa'yo. May mga ups and downs, may mga possible na relationship, plano na hindi matuloy, this 2026. Pero, sinasabi ng bara sa'yo na kahit anong mangyari, still you need to be excited. Kailangan mo pa rin na maging excited. Okay? Yun. So, let's check. Queen of Cups. Okay, Queen of Cups is number 31, 4. So, dito sinasabi ng bara sa'yo na yun. Like for example, may mga tao kang may encounter na medyo evil yung kanilang kaisipan. Kasi hindi naman tayo pare-pareho ng utak, di ba? Sinasabi ng bara sa'yo na kailangan mong kumalma, kailangan mong magpasensya. Kasi eto, like for example, may mga plano ka na pwedeng masira ng ibang tao. May mga plano ka na pwedeng hindi mo magawa because of, yun nga, triggers. Pwedeng selos, may nag-aaway, may kaaway ka, or kung ano pa man, or may kailangan kang improve sa sarili mo. So, mag-iingat tayo. Simulan mo this January na maging peace ka lang. At peace lang. Okay, Knight of Swords. Knight of Swords is number 24, 6. Wow. Dahan-dahan lang tayo ha. Kasi ito, it's either new friendship, new collaboration. Mag-iingat ka sa mga taong nag-a-advise sa'yo. Mag-iingat ka sa mga taong pinaniniwalaan mo. Mag-iingat ka sa taong like mag-o-offer sa'yo ng kasal, mag-o-offer sa'yo ng friendship or tulong. Ingat-ingat ka. Okay? Kasi this one, sinasabi ng bara sa atin na careful dapat tayo sa pagtanggap ng biyaya from other people kasi hindi mo alam kung ano yung intention nila. Okay, Wheel of Fortune, congratulations, same with the Pisces. Magbabago yung takbo ng buhay mo, Scorpio, kasi marami kang unexpected na source of income na posibleng makukuha this year. Starting January, pwedeng makatanggap ka ng letter. This is a good news letter. It's either visa, passport, contract signing, ganyan-ganito. Congratulations sa inyo. Renewal of contract or kung ano pa man. 10 of Wands. Number 5. Ingat din, kasi naka-reverse siya. So, mag-iingat ka din sa sobrang pagtatrabaho. Okay? Careful ka sa sobrang pagtatrabaho. Careful ka sa pagiging workaholic mo. Okay? Ingat-ingat ka kasi pwedeng yung health mo ay ma-scrutinize. Diba? Parang halimbawa, hindi ka na natutulog sa pag-overtime. Possible ka na magkasakit. Or possible ka na mawalan ka tuloy ng trabaho because mahina ka. So, you need to take care of your body starting this January. 6 of Pentacles. 6 of Pentacles. This is fish. Wow. So, makikita mo dito, ikaw ay magiging source of financial abundance. Ikaw yung magiging source of financial abundance ng ibang tao. Or there's someone here, like water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer, which is your sign, na magiging source of success mo. Okay? So, may mga tao sa paligid mo na matutulungan ka para magtagumpay ka sa buhay mo. Okay. Wow. Congratulations sa inyong lahat, guys. As nung fish na to, sinasabi ng baraha, this is riches. Richness, riches. Diba? So, harvest season. So, yun. 6 of Pentacles yan. The Tower, clouds. Yun lang. Okay? So, yung possible lang na mangyari ditong hindi maganda is pwedeng may breakup. Pwedeng may mag-asawa na maghiwalay, mag-boyfriend-girlfriend na maghiwalay because of selos, because of third party. Or yun, may mga magkakarelasyon dito, or maybe you're in a relationship, pero
parang feeling mo suffocated ka na sa relationship mo because of selos or third party. So, nakikita mo dito na sobra-sobrang mayroon ditong Scorpio na excited ka makipaghiwalay or excited ka para sa pagbabago ng buhay mo. Siguro dating may asawa ka, tapos naghiwalay kayo. So, excited ka ngayon para sa single life mo. Okay. Para sa Ace of Wands, wow. So, excited ka. Excited ka. Kung babae ka dito, excited ka sa bago mong relationship. Sa bagong magiging karelasyon mo, rather. Excited ka para sa taong ito eh. Or maybe, sorry I just want to clarify. Meron ditong Scorpio na nasa stagnant siyang relationship. Like, halimbawa na yung karelasyon niya walang pera, siya yung nagtatrabaho para sa pamilya. And then, sawang-sawa na siya na maging breadwinner. So, gusto niyang makipaghiwalay, gusto niyang makahanap ng lalaki or ng babae na pwedeng makatulong sa kanya. And yun, so lahat ng prayers niya ay posibleng mangyari. Pwedeng mahiwalayan na mangyayari. And after ng hiwalayan, bagong pag-ibig ang darating dito. Which is yun talaga yung pinaka-wish mo. Oh, di ba? There's a death ng relationship. Parang sinasabi ng baraha dito na after ng hiwalayan, after ng endings, may pagbabago. After ng, like, pagtatapos ng relationship, may magsisimula. Kita mo siya, oh. Iisa lang to, Etong Jack of Diamonds and Two of Hearts, isa lang yung message niya. May relationship na matatapos, or may trabahong matatapos, may sisimulan ka. Mabilis siya, parang rebound love life. Parang gano'n. So, yun guys, ang sinasabi ng baraha. Thank you for watching. Bye!